let's clap our hands. What a wonderful joy, what a wonderful morning that we have. Give you praise, oh God. Hallelujah. Come on. Let's sing it out loud. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasumpa sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Hallelujah. Come on, why don't you sing? Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka. Kilain kang talaga. Come on, Church of God of Honor, why don't you say? Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko. Hallelujah. Ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. That's what you give him praise and say. Wala namang masigit, wala nang mas lalapit sa lawak ng pag-ibig niya, aking kakamit. Come on and say. Wala namang masigit, wala nang mas lalapit sa lawak ng pag-ibig niya, aking kakamit. Come on and sing it out loud. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang aming pasasalamat. Higit sa lahat ng biyaya mo, kapangaliwanag ng kinabukasan. Hallelujah! Higit sa lahat. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat. Hallelujah! Kapangaliwanag, kapangaliwanag, kapangaliwanag ng kinabukasan ko. Kapangaliwanag ng kinabukasan ko. Come on, let's continue to give him praise. Hallelujah. Puri lamang sa iyo ang aming handog ngayong umaga ito. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on and say. Lumalapit sa presensya mo, nagpupurigay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Minsan pa, sabihin natin, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, people of God, and shout. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Pagkat si Yahweh, si Yahweh ang aking hallelujah. Oh, minsan pa, umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, minsan pa, muli natin pagsalamat. Para lamang sa Kanya. Papuri kay Yahweh, Yahweh. Minsan pa, sabihin natin sa ating Diyos na buhay. Sa lahat ng oras, sa bawat araw,
Everybody, let's clap our hands. As we give Him praise, as we give Him thanksgiving, patuloy lamang natin siyang sambahin at sabihin, sabay-sabay, pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Pwede ba natin sabihin natin taas ang ating pamamay? Pagpapala'y bumubuhos na, come on! Sa ngalan niya'y kagalingan. Everybody lift Him up and sing! Sa Kanya'y may tagumpay, come on! Isigaw ng lahat ng nilalang. Everybody! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh! Ikaw ang tunay na Diyos, Hallelujah, tapat kailanman. Come on! Everybody give Him the best praises! Once again! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang, tapat na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, hallelujah! Hindi nagbabago, pagkat si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Mon, sigaw mo kapatid, kung gaano kadakila ang ating Diyos sa umagang ito. Dahil araw-araw ka namin sasambahin, Panginoon. Come on, why did you shout? Oh, oh, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Everybody, let's lift Him up and sing. Ano ba maging panahon? Ano ba pagkakataon? Ano ba maging sitwasyon? So lamang o Diyos, aming pupurihin, Ikaw at Ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Hallelujah! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, hallelujah. Come on, let's sing it out loud. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, hallelujah. Everybody, let's wave our hands and sing. Ano ba maging panahon? Ano ba pagkakataon? Ano ba maging sitwasyon? Ikaw lamang, Ikaw at Ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Everybody, let's feel the presence of God. As we continue to give Him praise. Hallelujah! Lahat ng pinagpala ng Diyos, sabihin natin wala siyang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad.
Wala kang katulad. Lahat ng sinasamahan ng ating Diyos na buhay. Wala kang katulad. Everybody, let's declare Him. His grace, His power, His strength. Everybody, with all of our strength, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Pwede ba natin sabihin sa ating Diyos na buhay? Hindi kami titigil na purihin ka. All throughout our circumstances, Ikaw lamang ang Diyos. Ika'y pupurihin ka naman. Can we shake this up? Can we build this up? Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Tunay nga, hindi nagbabagong Diyos. Truly, He never leave us. Never forsake us. He's the same today and yesterday. Thank you, God. Thank you, Panginoon. Dahil kami nandito, Panginoon, sa iyong templo, God. We're more than 3, oh God, and we know, oh Lord, you are in the midst of us right now. You are moving here in this place, oh God. As we give you praise, as we give you thanksgiving, Panginoon, you are here with us, oh God. Kaya naman kapatid, patuloy lamang natin siyang punihin, tawitan, bigay ang ating puso sa ating Diyos. Hallelujah. Glorify you, God. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Kaya naman kapatid, kung handa ka nang sabihin ito sa ating Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Kung handa ka na, pati. Come on, let's raise our hands and sing. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin
Nakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Nakilain ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. O minsan pa, kapatid, alayan natin siya. Ang papuri. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring at mahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Come on, let's sing it out loud. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan, hallelujah. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka, patuloy na madakila ka sa aking buhay. Hallelujah. Di nagbabago, Diyos ka noon ngayon. Para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka. Minsan pa, hindi nagbabago, di nagbabago. Diyos ka, come on, purihin natin siya. Panginoong Jesus, magliwanag ka sa aming buhay, sa aming pamilya. Hallelujah, aming Ama. O patuloy naman natin siyang pasalamatan. Oh, declare your name in your highest praises, for your glory, for your kingdom. Hallelujah. Kaya naman, kapatid, sabay-sabay natin purihin at dakilain natin Diyos. Hallelujah! Na hindi ka nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa aming sandigan. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, walang katulad mo. Patuloy lamang natin siyang sambahin. Binago mo. Come on, let's raise our voices and declare. Pagkailanman, O Diyos, walang katulad. O lahat ay magsabi. God, may nagumong himig na puso ko. Noon, ngayon at magpakailanman.
Diyos, wala kang katulad. Oh Diyos, walang katulad mo. Hallelujah. Oh. Can we sing out our voices to our God and sing, wala kang katulad, Panginoon. Deep in our hearts, di ba natin sabihin sa ating Diyos na buhay, walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magkailan pa man. Oh Diyos, walang katulad mo. Minsan pa, sabihin natin sa ating Diyos, walang katulad mo. Hallelujah. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpagkailan pa man. Oh Diyos, walang katulad mo. Minsan pa, walang katulad. Walang katulad mo. Come on! Binago mo ang himig ng puso ko. Let it all out, let it all out. Noon, ngayon, at magpagkailan pa man. Oh Diyos, walang katulad. Walang kang katulad. Walang katulad. Oh, binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpagkailan pa man. Oh Diyos, walang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad. Oh Diyos, walang katulad. Oh, oh Diyos, walang katulad. Wala kang katulad. Hindi nagkukulang, hindi nagbabago. Minsan pa malakas na palakpak. Malakas na palakpak. Ay marapat lamang siyang sambahin at purihin. Hallelujah! Hallelujah. Thank you. Thank you, Father. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Panginoon, for your wonderful works, oh God. For you made us, oh God. For you choose us, Panginoon, to bring back all your glory, oh God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kagalingan, Panginoon, sa iyong pagmamahal, oh God. Tunay nga, Panginoon, binago mo ang aming puso, oh God. The way we think, the way we love, hallelujah, the way we give, Panginoon. Binago mo kami, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, tunay pinakita mo kung gaano kakagandang Diyos, kung gaano kakahabag na Diyos sa aming buhay. Thank you, Panginoon, that we have a privilege to honor you in this place, oh God. Kaya naman, Panginoon, sa aming patuloy na pagpupuri at pananambahan sa iyo, as we hear your word for today, Panginoon, may your word be enlighten us, Panginoon. Be your word equip us, Panginoon. Be your word transformed us from your glory to glory, O God.
and your messenger for your word today be made full of your wisdom and your beauty, Panginoon. Na ikaw lamang aming marinig, ikaw lamang aming makita, O God. Patuloy na buksan mo ang aming puso at isipan as we are ready to receive your word for today. Kaya naman maraming salamat, Panginoon, sa iyong gloria, sa iyong mercy, Panginoon. Ikaw lamang aming pinapupurihan at pinapasalamatan sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Good morning! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Batiin nyo naman ang mga katabi nyo. I-high five nyo yan! High five tayo, Kuya Lee. High five! High five! Welcome to church! Welcome to church, everyone! Aren't you happy to be here in our church? Tunay nga po na tanging Panginoon lamang ang nagbibigay ng comfort sa ating mga buhay. Amen po ba? And today, I am seeing a lot of new faces from the back. Welcome po, welcome to COG Angono. We hope na hindi lang po ito ang una nating pagkikita. Sooner or later, no, sana all nagtatagal. Sana po tayo po ay magtagal. Amen po ba? Amen! Ayan! Palakpakan natin ng Panginoon. Sabihin mo naman yung katabi mo, kalabitin mo. Be, be talaga. Be, ikaw ang pinakamagandang nilalang na nakita ko simula kaninang umaga. Kaninang umaga lang. Alam kong kabisado nyo na yan. Yan ang tagline natin, di ba? Sa sobrang tindi ng init, no, I want to share something with you bago tayo mag-start. Sa sobrang tindi ng init, bago kami magpunta dito sa church, talagang inayos namin yung aircon, nagdala pa kami ng mga extrang electric fan, but praise God, lahat po tayo, kahit na sobrang init sa labas, we are very comfortable in the house of Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So bago po tayo mag-start, tayo muna po ay manalangin. Ayan, tayo po ay magsiyukot, magsipikit. Father God, we honor and we glorify you, Panginoon. Once again, Panginoon, pinatunayan nyo na naman po, Lord, sa aming mga buhay, na kayo lamang po ang nag-iisang Diyos sa aming buhay po, Panginoon. Lord, we thank you for this wonderful day you have given us to honor, to praise you, and to glorify you, Panginoon. And Lord, as we listen to your words po, Panginoon, my prayer is you to open our hearts, our mind, na while, Lord, lahat po ng salita ninyo na aming marinig, ito po ay mai-apply namin sa aming mga buhay. And Lord, I dedicate these works to you, Panginoon. Bless the works of our hands, the works of our tongues, nawa lahat po ng salitang lumabas sa aking bibig, kayo lamang po ang maitaas at maihayag. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakakatuwa namang tignan, ang daming umattend ng first service today. And I want to take this opportunity because last week, we held COG Angono's 13th year anniversary. Praise God! Talaga namang naging faithful ang Panginoon sa atin. Talaga namang sinamahan tayo ng Panginoon para umabot sa 13th year natin. And natutuwa ako kasi ang theme natin during the anniversary is blessed to be a blessing. And right now, marami pong na-bless, marami pong gumaling, marami pong gumaang ang pakiramdam. Marami din pong natuli. Marami din natuli during our 13th year anniversary. So now, let's move on. Now, if you still remember, for this month of April, ang ating tema is faith that works, right? If you still remember, 3 weeks ago, Pastora Presi talked about, ano yan? Stretchable faith. Yan, naalala nyo pa yon. Then the following week, Pastora Presi talked about unbreakable faith. Pananampalataya na hindi nasisira. And last week, Brother Benedict talked about faith that protects. Pananampalataya na nagkukos ng protection. Pananampalataya just like a child. No? And right now, we're going to talk about faith. Yan. Faith that heals. Ayan. So when you say faith, in Tagalog, ano pong Tagalog ng faith?
pananampalataya. No? So, right now, I know most of you are very familiar when it comes to talking about faith, right? Because ang pananampalataya sa Diyos, we cannot talk about Christianity without faith. Because faith is the root of being Christian. Ang pananampalataya sa Diyos, yaan ang pinakapundasyon ng buhay Kristiyano. And naniniwala ba kayo that even the smallest faith that we have ay kayang gawin lahat ng imposible sa buhay natin? Even magpagaling ng karamdaman natin. Right? Amen? So ngayon pa lang, hindi pa tayo nagsisimula, I claim na ngayon pa lang, pinagaling ka na ng Panginoon sa karamdaman mo. Hindi man magandang ang pakiramdam mo, kapatid. Meron kang sakit, masakit ang katawan mo, ang ulo mo, masakit ang puso mo, naniniwala ako na dinala ka ng Panginoon because right now, you need to hear this message. Amen po ba? Now, I have a question. May karamdaman ka ba? Tanungin mo nga yung katabi mo. Ate, Beshi, may karamdaman ka ba? May tinanong ako kanina eh. May karamdaman ka ba? Oh, heartbroken ako ngayon eh. Di ba? Sino dito ang may mga karamdaman? Physically speaking. Physically speaking, masakit ang ulo, masakit ang katawan. Ako tatanungin nyo, marami akong karamdaman as of the moment, sa totoo lang. Sabi pa nung anak ko kanina, nanay, ba't ganyan na itsura mo? Mukha kang puyat. Ang pagkakarinig ko pa, mukha kang payat. Sabi ko, ha? Ay, sabi ko, mukha ba akong payat? Sabi niya, hindi, puyat. Sabi ko, mukha pala daw akong puyat. Mukha bang puyat? Medyo lang. Right? Kaya nga, hawi ako ng hawi ng buhok. Joke lang. No, kapatid, meron ka bang karamdaman right now? And whenever we feel something ill, kapag meron tayong masamang pakiramdam, saan tayo unang pumupunta? Sa doktor. Tama po ba? Kasi yun ang natural mindset natin. Oh, may sakit ka na naman. Meron ka na namang ubo. Oh, di ka na naman makahinga, may asma ka, pumunta ka sa doktor. But what if, kapatid, yung karamdaman mo, it's not of the physical aspect. It's more on the heart aspect. It's more of the spiritual aspect. It's more of the mindset aspect. Maraming klase ng karamdaman, right? But naniniwala ko kung ano man yung karamdaman mo, lahat yan, spiritual, physical, mental, lahat yan ay kayang pagalingin ng Panginoon. Amen? Hindi lang doktor. Bakit? I'm by profession, I am an eye doctor. No? Sometimes, nilalagay ko sa isip ko, kaya gumanda ang pakiramdam nito kasi check up ko siya. Pero as time goes by, hindi pala ako yung nagpapagaling. Ako pala ay ginagamit lang ng Panginoon para maging daluyan ng kanyang pagbibiyaya. Kaya naman, it's a big privilege. Talaga namang sobra-sobrang blessing ang matatanggap mo kapag ikaw ay ginagamit ng Panginoon bilang instrumento niya. Amen po ba? Ayan. So, ayan naman. Yan. Diba? Sometimes, diba, there are many names attributed to Jesus Christ, right? You have the Jehovah Jireh, no? And we have the Jehovah Rapha. When you hear the word Jehovah Rapha, anong unang pumapasok sa isip nyo? Diba? It means, Jesus is my healer. Pero kung titignan natin, no, in Hebrew translation, Jehovah is translated as the existing one. The one, Hava means to be or to exist. And Rapha means to restore, to heal, or to repair. Now, ang katawan kasi natin, naniniwala po ako na ang katawan natin, hindi lang yan basta katawan. Diba? Meron niyang kaluluwa, meron niyang espiritu. And right now, hindi ka gusto basta-basta pagalingin ng Panginoon. Because God wants to heal you, body, soul, and spirit. Diba? Kapag sinabi natin, masama po ang pakiramdam ko. Jehovah Rapha, Jesus is my healer. But it's more than that. It's beyond that we cannot understand. No? God can heal us. God can give us comfort kung meron man tayong karamdaman, kabigatan sa buhay natin, kabigatan sa puso natin, even kabigatan sa timbang. Ay, nakarelate. Alam niyo, ang tagal ko nang nananampalataya, sa totoo lang, last year pa,
No, Lord, sana po gumaang-gaang naman po ang aking timbang. Kaso baliktad ho yung nangyayari. Sabi ko na nga ba Lord, conviction Pag tumatayo ka talaga dito sa pulpito, hindi ka talaga lumiliit, lalo kang lumalaki. Diba? Ako lang ba nakaka-relate? And mind you, I really, really love this church. Amen. Alam niyo kung bakit? Dito lang ako nakakita ng church na talagang kung ituring ka, para kang kapamilya. Amen? Kaya pag may nakita kayong nakasimangot, sumbong niyo agad sa amin. Bawal lang nakasimangot dito. Lahat yan, nakangiti. Tignan mo yung mga nakasimangot dyan, yung mga walang kilay. Baka magkasalubong na mga kilay. Di ba? And sometimes, hindi naman ako ganito dati. Ang size ko, small lang Ngayon, large na yung mga suot ko Pambihira. Alam niyo, pagkatapos ng Sunday service, nung I declare, I accepted the challenge of Lord Jesus Christ. Lord, sige po, tatanggapin ko po ang challenge nyo. Talagang, I will become a full-time worker sa church. Ito ang consequence. Ayan. Malaking waistline, pero busog na busog. Hindi lang busog, busog sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung kayo, wala kayong pagkain sa bahay pagkatapos ng service, huwag kayo umuwi. Daming pagkain dyan mamaya. Lunch. Pagkatapos ng lunch, 1 oras lang pagitan, merienda na agad. Pagkatapos ng merienda, mga 1.5 oras sa pagitan, dinner na agad. Meron pa yan, lalabas pa, midnight snack, sabi ko sa inyo. Kaya naman talaga ang church ginagamit ni Lord na pagpapala, lahat tayo bubusugin. Hindi lang sa tiyan, kundi sa spiritual. Amen. Okay. Alright. Sabi dito, faith, yan. Did you know, bilang isang Kristiyano, kailangan meron tayong pananampalataya, right? Hindi lang basta pananampalataya, kundi pananampalataya sa Panginoon. If last week, Brother Benedict told us na faith protects, pinoprotektahan tayo ng pananampalataya natin sa Panginoon. And right now, did you know that faith in God, ang pananampalataya sa Panginoon, is our greatest weapon? Amen po ba? Amen. It's one of the best arsenal of our lives. Ang maliit na pananampalataya, sabi nga ni Jesus Christ, nung nandito pa siya sa mundo, even if your faith is as small as a mustard seed, and mustard seed is considered as the smallest seed in the world, pinakamaliit na buto sa mundo, it can move mountains. It can do the impossible. Moses had faith. The Israelites were saved because of their faith to God. Sometimes, natetest ang ating pananampalataya, lalo na kapag nakaka-experience tayo ng trouble sa buhay natin. Tama po ba? Kapag merong pagsubok, merong unos sa ating buhay, what do Christians do? We need to stretch our faith. Sabi nga po ni Pastora, you need to stretch our faith. Kailangan pahabain mo pa ang iyong pananampalataya. Diba? Ngayon, if you still remember, kung naaalala ninyo yung story sa Genesis, yung mga Israelites na naging slave ng mga Egyptians, di ba? They were freed, they were captured, they were slave for how many years? I think it was around 400 years. Di ba? And sino ang naging hero nila? Si Moses. May narinig akong Jesus. Old Testament po, Old Testament. Si Moses. Diba? At dahil si Moses ay hindi siya ganun ka-confident sa sarili niya, para siyang nawawalan ng pananampalataya. Pero you know what? God is putting challenges in our lives. God is putting problems in our lives to test our faith. Amen po ba? So sabi doon, yung Pharaoh, dahil hindi niya kilala si Lord, hindi niya kilala ang God, ilang salot ang pinadala ng Panginoon sa buhay ni Pharaoh para lang mapasunod siya. And sometimes ganun tayo Kapatid, ilang salot pa ba sa buhay ang kailangan mong ma-experience para lang manumbalik ang pananampalataya mo sa Panginoon? Maghihintay pa ba tayo ng matinding pangyayari, matinding kasakitan, matinding kalungkutan para manumbalik ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? And right now, if you have that questions, narito ngayon ang sagot. Amen po ba? You know what? God, ito ang maganda kay Lord Hindi kaya ka nakaka-experience ng problema.
ng difficulty sa buhay mo, hindi dahil sa pinaparusahan ka niya. In reality, it was written by Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, nung time na naging slave ang mga Egyptians sa Egypt, inalaw talaga ni Lord yon. Bakit? He made the Pharaoh king so that lahat ng mga taong naroroon ay makaranas ng power ng ating Panginoon. Kaya ganun din tayo, kapatid. Kung meron kang nararanasan ngayon, ikaw ay nahihirapan, hindi ka makatayo, hindi ka makalakad, wala kang gana kumain, wala kang ganang gumalaw, yan ay isa lamang test of faith. Di ba? Magpagamot ka sa doktor, samahan mo na rin ang pananampalataya sa Panginoon because only God can heal you and only God can make you whole. Amen po ba? Ayan. So while reading the Bible, I want to share this with you. Isa to sa mga palagi kong nababasa. No? Sinong nakakabasa nito? Palaging sinasabi ni Jesus Christ, your faith has made you well. Diba? In fact, it was mentioned in the New Testament, it was mentioned by Jesus Christ 7 times in the Bible. Meron pang ibang translation. Your faith has healed you. Your faith has made you whole. So, ang sabi dito, bakit nga ba palaging sinasabi ni Jesus Christ, nung time na nandito pa siya sa mundo, pinagaling kita? Bakit imbes na sabihin ng Panginoon na, anak, gumaling ka kasi pinagaling kita? Ba't hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon? Instead, Jesus Christ is always telling us, your faith has made you well. Or, your faith has healed you. Or, your faith has made you whole. Why? Because faith in Jesus requires our cooperation. Tama po ba? Hindi pwedeng puro si Lord lang ang kikilos. Kailangan, meron din tayong gawa. Di ba ang sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi tayo pwedeng mag-aantay at magmumukmuk na lang sa isang tabi, mag-aantay ng biyaya nang wala kang ginagawa. And mind you, sometimes, dahil sa ating pananampalataya, lalo ng mga Pinoy, ang daming pamahiin. Minsan, sa maling pananampalataya, imagine nyo yung langgam, yung termite, mas nagiging makapangyarihan pa sa atin. Ganun ba tayo? Bakit? Kasi pag nakakita kayo ng buhangin, tabi-tabi po, tabi-tabi po. Tama po ba yun? So it's like we are exercising our faith doon sa, ano bang tawag doon? Punso. Di ba? Sinong naka-experience nun? Ako naka-experience ako na. Lumaki akong bata, sabi sa akin ng lola ko, oy, wag kang dadaan dyan. Pag dadaan ka, magtabi-tabi ka kasi baka ka may matamaan. So ako naman, bilang inosenteng bata, anong matatamaan ko? Ano yun, Mumu? May ganun ba? So ako naman, naniwala ako, tabi-tabi po. Although hindi ko naman alam kung sinong pinapatabi ko. Di ba? And sometimes, ganun tayo manampalataya, kapatid. Minsan, kahit na alam na nating mali, sige pa rin. Minsan, kahit na alam nating hindi tama, sige pa rin. But Jesus Christ said, your faith has made you well. Naniniwala ba kayo na ang faith, ang pananampalataya is conviction? It needs cooperation. Because why? We are partners with Jesus Christ. Kaya nga tayong tinawag na anak ng Panginoon eh. Kapartner niya tayo. Ano bang ginagawa ng kapartner? O ikaw may jowa ka. Puro jowa. Puro jowa. Kapartner mo, asawa mo. What do you do? Diba? You cooperate. Hindi man pwedeng yung asawa mo lang ang palaging gumagawa. Kailangan meron ka ring part. Amen po ba? And Jesus Christ made sure. That's why he keeps on saying, your faith has healed you. Because Jesus Christ emphasized, kapag ikaw ay pagagalingin ng Panginoon, sinisigurado niya na ma-emphasize ang kondisyon ng puso mo. Amen po ba? Sisiguraduhin ang Panginoon na kapag ikaw ay bibigyan niya ng malaking pagpapala, sisiguraduhin ng Panginoon na ikaw ay may natututunan. Amen po ba? Why? Because ganun gumawa ang Panginoon. God moves in a very mysterious ways, even we cannot comprehend. Amen po ba? Kaya pag meron kang challenge sa buhay mo, hindi mo naiintindihan kung ano yung challenge na yan, ibigay mo kay Lord. Kapatid, manampalataya ka sa Panginoon. Hindi sa bagay, hindi sa asawa mo, hindi sa anak mo, hindi higit na sa pera.
manampalataya ka sa Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Nung time na nandito pa si Jesus Christ sa earth, when he was here, marami siyang ministry actually, no? Nandyan ang preaching ministry, teaching ministry. He also cast out demons. He also performs miracle. And one of the attributes of Jesus Christ is His healing ministry. His power, His capacity to heal you. Bakit? You know, ako as a doctor, no? By profession, I'm a doctor. Sometimes because of faith, I want to share you something. Because of faith, may mga pasyente kami sa clinic na sometimes it's really hard to diagnose and to treat. Sa totoo lang, napakahirap. Pero you know what? Kapag gano'n ang mga challenges, I pray to God, Lord, kung ano man po ang karamdaman nitong pasyente na to, Panginoon, kayo po ang magpagaling sa kanya. No? And my resort, kapag talagang confused ako, I pray with the patient. Sabi ko, I talk to the patient, Ma'am, katulad kahapon, I had a patient with a pituitary gland adenoma. When you say adenoma, meron siyang bukol sa loob ng brain niya. And the eyes is deteriorating already. And that condition is very serious to the point na hindi na talaga abot ng aking expertise. But you know why? Sa sobrang hindi ko na alam kung anong gagawin kasi I need to comfort the patient, natataranta na siya. Sabi ko kay Lord, Lord, can you please heal this patient? She is a teacher, kapapanganak lang niya, wala pang 1 taon ng bata. And her husband, natataranta na talaga, umiiyak sila. Because the teacher was diagnosed last October, and supposedly dapat ooperahan siya. And hanggang ngayon, hindi siya nagpapa-opera kasi nagtitiis siya. You know what God convict in me? Sabi niya, kahit na hindi siya Kristiyano, okay lang, kasi iba yung religion nila. Sabi ko, okay lang po, Lord. Pero ini-impress ni Lord sa puso ko, pagdasal mo, pagdasal mo. And the moment na pinagdasal ko siya, sa totoo lang, nahihiya pa nga akong magdasal nun eh. Parang, ano ba to, doktora, tapos nagdadasal? Pwede ba yun? Why not? Sabi ko sa sarili ko, oo, pwede, why not? Bakit? Kailangan ba maging kabanal-banalan ka para manampalataya sa Panginoon? No! Tayo nga makasalanan eh. 'Di ba? Tayo nga nagkakasala even up to now. Pero si Jesus Christ lang ang nagtanggal lahat ng dungis, lahat ng dumi, lahat ng kadiliman sa buhay at sa puso mo. Amen po ba? Kaya whenever you meet someone, meron kayong na-meet na kailangan ng prayer, you think God is convicting in your heart, huwag kang mahiya, kapatid. So we prayed yesterday, naiyak din ako kasi parang yung teacher, tanggap na niya na mamamatay na ako, okay na po ako. Sabi ko, no. Sabi ko, you have a purpose. You are still alive. Sabi ko, lumaban ka. Sabi ko, maniwala ka, manampalataya ka. And you know what they did? Buti na lang meron akong contact na neurosurgeon. I referred them to neurosurgeon. Inaantay ko lang yung kanilang feedback, pero sabi ko sa kanya, maggamot ka, maniwala ka, at manampalataya ka. Ganon kagaling mag-work si Jesus Christ sa buhay natin. Amen. Kaya Jesus Healing Ministry, ayan. If you remember, no, sa Old Testament, sa New Testament, rather, ito yung mga pinagaling ni Jesus Christ na tumatak sa akin. Ito yung 3 tao na nakatanggap ng salita ng Panginoon that your faith has healed you. Naalala niyo yung babaeng nagdudugo? 12 years? Hinawakan lang niya yung dulo ng damit ni Jesus Christ, then she was healed. Sabi ng Panginoon, go in peace. Your faith has healed you. Yung crippled man na hindi nakakalakad, ano sabi ng Panginoon? Kunin mo yung banig mo. Tumayo ka, maglakad ka. Your faith has made you well. Tama po ba? And yung banig na matagal nang hinihigaan nung crippled man na yon, yun ang naging testimony niya sa buhay niya. Amen? Kasi tayo kung wala tayong ma-share, katulad last Wednesday, sabi ko nga kay Kuya Red, kaya naman Kuya Red, congratulations. God be with you. Siya yung tumayo last Wednesday. Diba? Totoo naman, kapag tumatayo dito, very, very challenging talaga. Pero you know why? You don't have to be analytical. Hindi mo kailangan maging bookish. Ang kailangan ng Panginoon, yung puso mo. Kaya whenever you are challenged, pag sinabi ni pastor o ni pastora, ikaw magpe-pray, bakit po ako wala, hindi pa ako marunong magdasal.
No, ang sabihin mo, ang idasal mo, ang i-declare mo, yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. You don't have to memorize the Bible. Ang mahalaga, nakasulat yan sa puso mo. Amen? And yung pangatlong tao na pinagaling ni Jesus Christ, it was a man born blind. Pwera pa to doon sa pag-uusapan natin. Now, we're going to talk about faith that heals because we're going to talk about blindness. Yan. Sabi ko nga kay Lord, sabi ko, ang galing naman po, doctor ako, pero ang pag-uusapan namin tungkol sa blindness, siguro sabi na, ikaw kasi ang nakarapat dapat mag-explain dyan. O sige, ito na, game na. Nagsasalamin na ba kayo? Sabi ganun din. Ay, palakpakan natin ang Panginoon, lahat po na nakatanggap ng salamin. Praise God. Sa nawa po ay gumaang ang inyong mga pakiramdam. Nawa po ay makapag-shoot na kayo ng sinulid sa karayom. Yan, hindi na po kayo mahihirapan magbasa. Sa dinami-dami ng pasyente namin, palaging sinasabi ng pasyente namin, kapag wala kang mata, you are like a dead person. Diba? Sabi nila, di bali nang walang panlasa, di bali nang walang pandinig, di bali nang walang pakiramdam, huwag lang mabulag. Amen po ba? Bakit? Ganun pala kahalaga ang mata natin. Ang mata natin, kung titignan natin, anatomically speaking, science, yan, anatomy and physiology. Kung titignan natin ang ating mga mata, it's very, very tiny. Yan, siguro ganyan lang siya kaliit. It's made of tiny, complex muscles. Ang mata natin, maraming muscles yan that work together para makakita tayo ng maayos. Para makakita tayo ng malinaw. And ganun kagaling. When I was studying nung college, sabi ko, bakit ang hirap aralin ng mata? Nung college ako, nung papasok ako ng college, alam ko kung paano aralin yan. Kasi ang nanay at tatay ko, mga doktor din sa mata. Pagdating ko sa college, nangamote ako. Sabi ko, ang hirap palang aralin ng mata. Sa totoo lang. Kaya my dear brothers and sisters, alagaan nyo naman ang mga mata nyo. Huwag nyo namang ubusin ang oras nyo kaka-cellphone. Huwag nyo namang ubusin ang mga oras nyo kaka-TikTok. Your eyes is precious. You know why? It is written in the Bible that our eyes is the lamp of our body. Ganun kahalaga ang mata natin sa katawan natin. When you say lamp or lampara, it provides light. Diba? Kapag ang ilaw ng lamp ay mahina, hindi rin ka rin makakakita, right? Because pag walang ilaw, definitely you cannot see. Tama po ba? Pero sometimes meron tayong mga mata eh. Lahat tayo may mata. Tingnan nyo yung katabi nyo. Dalawa ba mata niyan? Baka isa lang may mata dito sa dalawa ba mata niyan? Yung iba, 4 kasi nakasalamin daw. Your eyes is precious. Mahalin nyo ang inyong mga mata. Sometimes, nakakakita tayo, but we are too blind to see the truth. Kadalasan sa ating mga tao, tayong mga Kristiyano, masyado tayong bulag. Masyado tayong nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Alam na nga natin ang tama, sige pa rin ang gawa ng mali. Amen? Ang pag-uusapan natin ngayon, it is written in the book of Mark, chapter 10, verse 46. Yan. So, basahin po natin. So they came to Jericho, and as Jesus was living with his disciples and a large crowd, a blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting by the road. Sabihin nyo nga, Bartimaeus. Ayan. So we will take our lesson from the life of Bartimaeus. Yan. Sino nga ba si Bartimaeus? Isa siyang beggar. Now, during this time, si Jesus Christ, sikat na siya nung time na to. And he was in Jericho going to Jerusalem. Kasi nung nandito pa, si Jesus Christ, he keeps on ministering. Lipat siya ng lipat para lang magturo, para lang mag-preach, para lang magpagaling ng may mga karamdaman, para mag-drive away ng mga kasakiman, ng mga kasamaan, yung mga demonyo. Diba? So, Bartimaeus was beggar, and I tell you, if you are a beggar nung time na yon, you are considered invalid. Diba? Bakit invalid? Yung mga taong bulag during that time sa New Testament, yung mga taong pilay,
yung mga taong may sakit, yung mga bleeding, yung may mga kapansanan, they are considered invalid during that time. No? So, one time, ang dami daw tao doon. Siguro nagkakagulo na yung mga tao, pero si Bartimaeus, nakaupo lang siya sa sidewalk, nag-aabang. Siguro nag-o-observe siya kahit wala siyang makita, malakas yung pandinig niya. So, he was sitting by the road. So, sabi doon, sa Mark 10, verse 47, when he heard that Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabihin mo nga, Jesus, Son of David, have mercy on me. So what did Bartimaeus did here is that bulag siya physically, pero nung narinig niya yung pangalan ni Jesus Christ, para siyang nabuhayan. Di ba? And sometimes tayo ganun. Kapag tayo ay nagdadasal, whenever to talk to God, o minsan hindi tayo nagdadasal, para tayong bulag. Tama po ba? Now, sabi dito, si Bartimaeus, yes, he was blind, but he knows who the Messiah was. Di ba? So, sabi doon, bulag ako, pero si Jesus, narinig niya, si Jesus, yan yung nagpapagaling ng may kapansanan eh. Si Jesus, kahit na hindi ko nakikita, ito yung nagpalakad doon sa pipilay-pilay eh. Si Jesus, kahit hindi ko nakikita, ito yung nagpagaling doon sa bleeding woman eh. That's why Bartimaeus declared it. Alam niya kung sino si Jesus Christ. He is the only one in the crowd. Kasi ang daming tao eh. Di ba, pag ikaw nakakita ka ng artista, anong gagawin mo? Di ba? Lalapit ka, uy, Ann Curtis. Di ba? O kaya Paulo Avellino. Crush ko yun eh. Crush. Si Papa P, hindi. Ang crush ko pala si Randy Santiago tuloy. Yung kamukha ni tatay, sabay binawi. No? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Di ba? Jesus, Son of David, have mercy on me. Sometimes ganyan tayo. Matututo lang tayong lumapit sa Diyos kung kailan bulag ka na. Katulad ng ginawa ni Lord kay Apostle Paul, kay Apostle Saul, di ba? Bago siya maging apostle, bago siya maging disciple, bago siya maging follower of God, anong ginawa sa kanya sa Damascus? Binulag muna siya. Tinanggal muna ng Panginoon ang kanyang paningin, no? Para mapakita sa kanya how powerful the Lord is. What more pa itong taong to na si Bartimaeus na matagal ng bulag, pero alam niya kung sino si Jesus Christ. And sometimes ganun tayo eh. Ang kailangan ng Panginoon, we have to accept, we have to declare, we have to know that Jesus Christ is the Messiah. Jesus Christ is our Savior. Walang iba kundi siya lamang. Sana po yan ay maitanim sa ating puso. Amen po ba? Kaya sabi dito, pinakita ni Bartimaeus na, Lord, wala man akong paningin ngayon, pero ganito po ako tatawag sa inyo. Kaya sabi naman dyan, ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay ang pagpapatuloy sa Kanya kahit na hindi mo pa nakikita ang pinapanalangin mo. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi sometimes tayo, mananampalataya lang tayo pagka nandyan na yung blessing. Di ba? Sometimes, lalapit lang tayo kay Lord pag may kailangan tayo. Pero why not gawin natin siyang lifestyle na sa Kanya ka lang titingin, kay Lord ka lang titingin. Hindi ka titingin sa kanan, hindi ka titingin sa kaliwa, hindi ka titingin sa Shopee, hindi ka titingin sa Lazada. Diyan lang tayo, straight lang tayo, sa church lang tayo. Amen po ba? Sumunod na slide, ito. Sabi, so 10:48, many of the people scolded him and told him to be quiet. But he shouted even more loudly, Son of David, have mercy on me. Medyo makulit si Bartimaeus, ano? Sometimes itong mga taong to, yan, yung mga nagagalit, yan yung mga kontrabida ng buhay natin. Di ba? Yan yung mga kontrabida. Yung nananalangin ka sa Panginoon, niyayaya mo silang pumunta sa church, niyayaya mo sila na magdasal, pero sasabihin, shh, quiet. Magdadasal ka pa, hindi na nga sinasagot ng Panginoon yung dasal mo, magdadasal ka pa. Yan ang mga kontrabida ng buhay natin eh. Have you experienced that? Ako lang talaga.
Ako lang ang maraming kontrabida sa buhay, ano? Pero what did Bartimaeus did? Son of David, have mercy on me. Ikaw, pag bulag ka, paano ka magdasal? Di ba? Hindi siya nakakakita eh. But how did Bartimaeus called on Jesus Christ? Kasi tayo, pag magdadasal tayo, pagkakain, Lord, bless this food, sana po yung maging kagalingan po ito ng aming pangangatawan. Pero mga handa, lechon, no, lechon kawali, mga masisebong pagkain. Tapos pagbabiyahe, Lord, ingatan niyo po kami sa biyahe. Minsan, pabulong-bulong pa eh, kasi ayaw marinig ng katabi mo. Lord, samahan niyo po kami ha. Convict us, Panginoon, babiyahe po kami, sana po marami pong client. Yung tipong sinasarili mo yung panalangin mo, pero ibahin mo si pareng Bartimaeus. Sabi ni Bartimaeus, ganito siya magdasal. Jesus, I cannot see. Jesus, I am blind. Jesus, Son of David, have mercy on me. Parang nagde-declaim lang, no? Yung anak ko kasi nag-declamation eh, nung Wednesday. Dalang-dala talaga ako eh. You know, you see the difference? How did the blind man pray? He prayed with conviction. He prayed with power. He prayed with all his heart. Kahit na maraming pumipigil sa kanya, na nagpapatahimik sa kanya, ang dasal niya talagang, Jesus, Son of David. Dinideclare niya na si Jesus Christ ang kayang magpagaling sa kanya. And ganun din ba tayo? Sige po, palakon natin ang Panginoon. You know, there is power in declaration. There is power in faith. There is healing in faith. Kaya naman siguro kapatid, no, baka kaya ka pabulag ngayon sa katotohanan kasi hindi ka katulad ni Bartimaeus magdasal. Hindi ka katulad ni Bartimaeus manampalataya. Imaginein mo bulag, 'di ba? And sometimes ganun tayo, konting kulang sa katawan, wala na. Wala nang kilay, ayaw nang mag-church. Wala lang pamasahe, ayaw nang mag-church. Tignan mo nga yung kasama nating pilay, kahit pilay, nag-church. Amen, si Kuya Ken. Pambihira. Lahat ng may karamdaman dito, even sa likod. Yung iba dyan, may heartaches, may heartbreak, masakit ang katawan, pero nandito pa rin sa church. You know why? Because God is convicting you. And you need Jesus Christ right now. So you will become healed, you will become whole, and you will become okay. Diba? Pag may tinanong ka, kapatid, kumusta ka? Okay lang ako. Kaso, umiiyak. Naalala ko tuloy yung declamation talaga ng anak mo eh. Na-stress talaga ako ng araw na yun. Alam nyo, this week has been a very challenging week, sa totoo lang. Yung anniversary natin last week, praise God, we survived 13 years. Ang galing talaga ng Panginoon. Yung anniversary natin last week, even up to now, parang dala-dala ko pa rin yung burden. I'm tired physically, pero tanging kay Lord lamang ako sumasandal. Kay Lord lamang po tayo umaasa. No? I-share ko lang sa inyo, yung anak ko, sumali siya ng contest last Wednesday. Hindi lang basta contest yun, 2 contest ho ang sinalihan niya. So siya yung nag-compete, pero ako yung pagod na pagod. Naalala niyo yun? Siya yung nag-contest, ako yung pagod na pagod. Sabi ko, parang ako yung nag-contest. And sabi ko sa kanya, anak, Marga, galingan mo ha, galingan mo sa declamation. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, magsasamgyup tayo. Abay, pinanghawakan niya talaga. Nung in-announce yung winner, kasi nanalo po siya first place sa declamation. Tuwan-tuwa, nag-tears of joy pa nga yung anak ko during that time. Nung in-announce yung winner, pagkababa niya ng stage, takbo agad siya sa akin. Sabi niya sa akin, Nanay, tuloy na ba tayo sa samgyup? Natawa ako. Sabi ko, childlike faith. Amen. Natutuwa ako kasi nakita ko siya bago siya umakyat ng stage kasi pangatlo siya eh. Nasa contestant number 1 pa lang, nagdadasal. Sabi ko, hala Lord,
Sabi ko, Lord, ganun pala kayo ka-powerful, no? And tayong mga parents, we mentor, we teach our child to be dependent on Jesus Christ. I always tell her, anak, Marga, pag di ka nanalo, okay lang. Basta ang mahalaga, makasurvive ka. Pero gawin mo to para kay Lord, ha? Hindi para sa iyo, hindi para sa akin, hindi para kay teacher. Sabi niya, opo, opo. Sabi naman niya sa akin, hindi nanay, ginalingan ko talaga kasi gusto kong magsamgyup. Yun ang motivation. Tuloy kami ng samgyup ng di oras. Kasi hindi niya ako tinantanan. And that is, my dear brothers and sisters, is the childlike faith. Just like what Brother Benedict said last Sunday. Di ba? Yan ang pananampalataya na hinahanap sa atin ng Panginoon. Na kahit tayo'y nakatanggap na ng pagpapala, kahit tayo ay nakatanggap na ng biyaya ng Panginoon, tayo ay parang bata, tayo ay parang childlike, nananalangin at nananampalataya sa Panginoon. Walang kasamang yabang, walang kasamang pride. That is childlike faith. Amen po ba? Yan. Kaya ang tanong, kapatid, yan, paano ka ba mag-pray? Yun, that's the question. Ikaw ba ay tumatawag araw-araw sa Panginoon? O paminsan-minsan lang kapag tayo ay may kailangan? Kaya sabi ni Bartimaeus, pray like a blind man. Maybe the reason why you're blind because you haven't prayed like a blind man. Huwag mong antayin na mabulag ka. Magbulag ka ng katotohanan. Mabulag ka sa tunay na katauhan ng Panginoon bago ka sumunod at bago ka manampalataya sa Kanya. Yang karamdaman mo sa katawan mo, meron ka mang big C. What is big C? Cancer? And I searched, nagulat ako, nag-search ako kanina sa Google, what is the top 10 causes of death of Filipinos? Dati, heart attack. Ngayon, yung sa lungs na. Kasi bumabalik na naman ang mga sakit sa baga, 'di ba? Yung cough, 'di ba? Yung COVID. And kasama doon yung wala namang namamatay ng nabubulag. Huwag ko kayong mag-alala. Wala pa naman. Meron nangingisay. Talagang, wag sana umabot sa mga ganun, ha? Mga ate, mga kuya. Pero hindi dapat yung mga anak ang pinagsasabihan, yung mga magulang. Parents, please, huwag nyo namang sanayin yung mga anak nyo sa cellphone, sa tablet. Ang mga bata from age 0 to 12 hanggang sa mag-teenager sila, yan po ang time where they develop their skills, where they discover their talent. Huwag puro cellphone lang, magastos. Akala nyo madaling maglabo ang mata, ang gastos po. Okay lang, kasi yun naman ang negosyo namin. Joke lang. Ang gastos, please. Huwag niyong ubusin ang buhay niyo kaka-cellphone. Amen po ba? Amen. Sabihin mo, amen. Uy, tinago yung cellphone ng isang kabataan. Nakita ko. Joke lang. Okay, kaya pa. Gising pa. Okay. So sabi dito, let's continue. So paano tayo magdasal? We pray with our hearts. Walang yabang, walang pride. Just like a child. We declare our full dependence upon Jesus Christ. That's why ang sinasabi natin when we pray in Jesus' name. Bakit natin sinasabi in Jesus' name? By saying in Jesus' name, you are actually declaring your full dependence on Him. You are acknowledging that Jesus Christ is your Savior, that Jesus Christ alone can heal you physically, mentally, spiritually. Amen po ba? Next, let's move on to the next verse. Mark 10, verse 49. Now Jesus stopped and said, call him. So they called the blind man, and cheer up, and they said, get up, he is calling you. Ang sarap siguro sa pakiramdam pag tinawag ka ni Jesus Christ, no? Kung ako tinawag ni Jesus Christ, tawagin mo si Yeng. Ay, tatakbo talaga agad ako nun. Di ba? And, etong blind man na to, since tinawag siya ni Jesus Christ, ang ginawa niya, tumayo agad siya. Di ba? Cheer up. And then sabi dito, kahit nasaan kang lupalop ng mundo, God will follow you. Kahit saang lupalop ka ng kasulok-sulukan ng mundo. Si Jonah nga nasa tiyan ng balyena, di ba? Nandun pa rin ang presensya ng Panginoon. Why? Because ang tunay na pananampalataya, kahit saan ka magpunta, kakatagpuin ka pa rin ni Lord,
even in the most impossible way. Hindi ka lang basta kakatagpuan ni Lord. Kakatagpuin ka niya kung kailan hindi mo siya inaasahan. Tama? Kakatagpuin ka niya kung kailan okay ka na. Yung matagal mong pinagdadasal, yung matagal mong pinanampalatayan, ay, okay na ako. Why? Because ganun gumawa ang Panginoon sa buhay natin. Kahit nasan ka, kahit invalid ka, kahit ikaw ay person with disability, meron kang kulang sa katawan, tatawagin at tatawagin ka pa rin ng Panginoon. Lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya, upang maranasan natin ang pinakamagandang biyaya ng buhay na kaya niyang ibigay sa atin. Amen po ba? Ganon kagaling si Lord. So ano sabi ng bulag? Verse 50. So he threw off his cloak, jumped up, and came to Jesus. Pwede pala yun, no, yung bulag tumayo, nanakbo. Eh sabi ng Bible eh. Di ba? Ikaw, kahit hindi ka nakikita, kahit hindi ka nakakakita, ako kahit hindi ako nakakakita siguro, o kaya pilay ako, pag nakita ko si Jesus Christ, tatakbo ko, Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Ganon! Di ba? Ganon tayo mag-declare ng faith kay Jesus Christ. O kaya pag bulag ka, Jesus Christ! Jesus Christ! Andito po ako! Kahit mahuhulog ka na, Jesus Christ! Andito po ako. Why? Ganon katindi ang pananampalataya ni Bartimaeus, ni blind Bartimaeus kay Jesus Christ, kahit na hindi pa niya nakikita, because he knows deep in his heart na siya lang ang makakapagpagaling sa kanya. Amen po ba? Kaya tayo, buo ang katawan natin, nakakalakad tayo, nakakakain tayo 3 times a day, 4 to 5 times a day pa nga ang kain. Diba? Wag nyo nang katamaran magpunta sa church. Talagang diniretso na. You want to increase your faith? We need to keep on listening and listening to the words of God. Gusto mong lumago ang pananampalataya mo sa Panginoon? Kailangan makinig tayo sa salita ng Panginoon. Because by listening to the words of God, doon natin makikita ang tunay na purpose ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang basta ka mabuhay, hindi lang basta ka magtrabaho, kumain, matulog, hindi. It's more than that. Diba? Kaya sabi naman dito, verse 51, what do you want me to see? What do you want me to do for you? Sabi ni Jesus Christ. Siguro ang sarap pakiramdam, kausap mo si Jesus Christ, tapos tatanungin ka niya, anak, anong gusto mong gawin sa'yo? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? So sabi ni Bartimaeus, Teacher, the blind man answered, I want to see again. So itong katagang, I want to see again. Sabihin mo nga, kapatid, I want to see again. Di ba? The blind man was capable of seeing beyond what he can see. Di ba? Nakakita siyang muli. Sabi niya, Lord, gusto kong makakitang muli. So the blind man is expressing, he is acknowledging and accepting, and he has confidence in Jesus Christ na siya lang ang kayang mapagpagaling sa kanya. Diba? Sino dito ang gustong makakitang muli? Spiritually. Diba? Physically, lahat tayo nakakakita, right? Pero how about ang ating spiritual na mata? Nakakakita pa ba yan? Are we blinded by the society? Right now, maraming physical sickness sa mundo ngayon. But if you try to do a research, mas marami ang spiritually blind. Nung nakita ko yung data na yon, nakaka-alarma. No, kasi ang younger generations ngayon, iba na ang kanilang mga mindset. Iba na ang mga ginagawa nila, hindi na katulad nung dati. Tama po ba? And these are considered spiritual blindness. Diba? Try nyo pong basahin, try nyong picturean. Kapag tayo daw ay spiritually blind, nahihirapan tayong gumawa ng simpleng tasks such as fasting, praying, and confessing. Do we do that? Siguro yung praying and confessing, pero yung fasting, dati ko lang kaya yun eh. Pero kakayanin. Nananampalataya ako dahil hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Diba? Difficulty to see God's will. Difficulty to discern between the right and wrong. Sometimes yan, ganyan po tayo, kahit ako. Alam mo nang ang mali, pero sige pa rin ang gawa mo. Kapatid, binago ka na ng Panginoon.
And right now, you are acknowledging Jesus Christ in your life right now, ibang tao ka na ngayon. Ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, ibang tao ka na pala ngayon. Hindi ka na tao ngayon. So difficult to appreciate God's beauty. We are surrounded by God's beauty. Naniniwala ba kayo? Di ba? Difficulty to see and to know God. Marami pang hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya kapatid, if you have the light in your eyes, if you have the light in your heart, you are the light you are to be used by God to shine your light to others, to shine your light to the darkness around us. Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, verse 52. Go, Jesus told him, your faith has made you well. At once, he was able to see and follow Jesus on the road. So, your faith has made you well. Ang pananampalataya mo ang siyang magpapagaling sa iyo. So for short, ang pananampalataya natin sa Panginoon, yan ang instrumento ng Panginoon para ikaw ay pagalingin ng husto. Tama po ba? And pagkatapos makakita ni Bartimaeus, what happened? He was able to see and followed Jesus Christ. Yun pala yun. Kaya pala tayo nakakaranas ng challenges sa buhay natin kasi gusto ni Lord, makilala natin siya ng lubusan. Gusto ni Lord, sumunod tayo sa Kanya at gusto ni Lord na ituring natin siyang Savior, na siya lang ang makakapagpagaang ng buhay natin. So Bartimaeus was not just physically healed, but also spiritually healed because he became a follower of Christ. Sino dito ang gusto maging spiritually healed? Amen. Dahil sabi nga dito, ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay kayang pagalingin lahat ng karamdaman mo. I-claim mo yan, kapatid, di ba? Kaya sabi dito, bakit nga ba palaging tinatawag ni Jesus Christ yung mga invalids? Yung mga pilay, yung mga bulag. Jesus calls the unlikely because He can prove sa buhay mo, kayang ipakita ng Panginoon because of who He is, kung sino siya sa buhay mo. You think na wala ka ng pag-asa, hindi ka nagagaling? No, wag mong isipin yan. Jesus called you because kaya niyang baliktarin yan. Kaya niyang magpakilala sa'yo. He is also calling you, tayo, mga invalid. Naniniwala ba kayo na tayo ay invalid? Invalid pa rin, kasi tao lang tayo. Meron pa rin invalidity sa ating mga puso. But because of Jesus Christ, we are becoming valid. Tama po ba? So Jesus is calling you, the unlikely, because of what He can do to your life and what He has done for all of us. Tama po ba? Hindi lang tayo basta tinawag ng Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon para ma-experience natin ang pinaka-best gift ng buhay natin. Because faith in God can heal you physically and spiritually. Can we claim that? So therefore, for conclusion, faith in God can surpass all our sickness. Lahat ng karamdaman natin, anumang karamdaman yan, ikaw man ay merong big C, cancer, uso kasi ang cancer ngayon. Alam niyo kung bakit siya uso? Because of our lifestyle, natitrigger. Lahat ng kabigatan ng puso mo, lahat ng maling paniniwala mo, lahat ng sama ng pakiramdam mo, yung ulo mo masakit, yung kamay mo hindi mo maigalaw, yung liver mo, yung kidney mo sumasakit, ibigay mo lang yan kay Lord. Because your faith has made you well. So right now, we are claiming it right now. Kapatid, sabay-sabay natin. Ito basahin. Right now, you are? You are? You are? And you are? And lastly, you are saved. So saan pa ba tayo pupunta? Kundi kay Jesus Christ lamang. Palakpakan natin ang Panginoon. So well done. Sabi ni Jesus Christ, because kapatid, your faith has made you well. Amen po ba? So sama-sama po tayong manalangin. Yan. Tayo po, every eyes closed, every head bow. Ayan. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Lord, indeed,
that even our smallest faith can heal our brokenness, Panginoon. Lord, we confess, inaamin po namin na kami po ay mahina. Kami po ay invalid most of the time. And sometimes, Lord, nabibigo po namin kayo sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa salita ninyo that you alone can heal us. Our faith in you can heal us. Lord, sama-sama po naming dinedeklara, Panginoon, na ngayon pa lang, pinagaling mo na ang bawat isa sa amin. Ang mga may sakit, ang may mga karamdaman, may hypertension, Lord, may diabetes po, Panginoon, may kidney problem, may heart problem, may problema sa paghinga, may masakit sa kanyang katawan, ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa, ang kanyang ulo. Even, Lord, yung sakit sa aming mga puso, sa aming mga utak po, Panginoon. Lord, lahat po ito ay itinataas po namin sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po for enlightening us and for reminding us that our faith in you has made us whole, Panginoon. Lord, we are casting out all the demons. Pinapalis po namin lahat ng masasamang espiritu sa lugar na ito, Panginoon. And we are claiming your promises, Panginoon, dahil ang masamang espiritu, ang gawa ni Satanas, ay walang espasyo sa lugar na ito, Panginoon. We are driving out all the works of Satan. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga taong narito ngayon, Lord. Lahat po ng lumalapit sa inyo, Panginoon, na may matinding karamdaman, they feel na wala na silang ibang malalapitan, hinatulan na sila ng doktor na hindi na sila gagaling sa mga sakit nila, Panginoon. Lord, lumalapit po kami sa inyo because you alone can heal us, Panginoon. Kayo lang ang may kakayanan na pagalingin kami, Panginoon. Masakit man, Lord, ang aming mga puso, ang aming katawan, ang aming isip, Lord, pasong-paso na. But we are giving it all to you. We are acknowledging you as our Savior, as our Lord. You are the steward in our life, Panginoon. Saan pa po ba kami lalapit, Lord, kundi sa iyo lamang? Lord, we remember all our hardships, all our difficulties, Panginoon. Lord, inaalala po namin yon dahil yung mga pangyayaring yun sa buhay namin ay nalangkasan namin dahil po sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po that your healing is with us right now. Your blessing is showering us right now, Panginoon. And ang presensya mo, Panginoon, ay narito ngayon, Panginoon. Pagalingin niyo po lahat ng karamdaman, lahat ng sakit sa puso, lahat ng spiritual na battles, Lord. Pagalingin niyo po in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, maraming salamat po, Panginoon. We are so blessed to have you as our Lord. And Lord, as we sing this song, kapatid, I encourage you to please stand up. Let us sing this song. Let us declare the power of healing. Let us declare the name of Jesus in your life, na kung ano man yan, kaya niyang pagalingin. Lord, you are powerful, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, kasi meron po kaming dinadala sa aming mga buhay, Panginoon. Only you can heal us. I-declare mo yan, kapatid. I-declare mo yan. I just want to speak the name In of Jesus' name, Panginoon. In Jesus' name. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. Yes, Lord, presensya mo lamang, Panginoon. Lahat ng karamdaman namin mawawala. Speak the name of Jesus. Jesus' name is powerful. I-declare mo yan, kapatid. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. Yes, Lord, I speak your I name. speak In Jesus' name. In Jesus' name. I-declare mo yan, kapatid. Your name is power.
name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. You burn like a fire, Panginoon. You burn like a fire in our lives, Panginoon. Speak the name of Jesus in your life. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Lahat ng karamdaman mo, kapatid, ibigay mo sa Panginoon. Every soul captive If you are depressed, meron kang makasamaan ng pakiramdam doon, ibigay mo yan, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Kantahin mo yung, Your name is power. Your name is healing. Your name is life. break every Break stronghold. every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is life. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Ikaw ang pangalan ni Jesus, kapatid. Huwag kang mahiya. I-declare mo yan, kapatid. I-declare mo yan. Jesus for my family, Kapatid, para sa I pamilya mo. speak the Para sa mahal mo. holy name, Jesus. Shout Jesus. Saan mo yan, sabi? Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. I-declare mo yan, kapatid. Your name is healing. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Your name Maniwala is ka, manampalataya ka, kapatid. Nagagaling ka. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, Lord. Truly indeed, Panginoon, that you are the fire of our lives, Panginoon. Lord, there is power in declaration. There is power. There is healing with our faith in you, Panginoon. Lord, salamat po sa salita ninyo na narinig namin. Lord, naniniwala kami na walang sino man
or anuman ang makakapigil sa pagpapagaling ninyo sa amin because we declare our faith in you alone, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ngayon pa lamang, kiniklaim na namin ang inyong pangako that we are healed, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil dinala niyo po kami sa lugar ninyo, sa presensya ninyo, Panginoon. Thank you, Lord, for opening our hearts, our mind, na kami po ay na-remind muli na manumbalik ng paniniwala, pananampalataya sa inyo, Panginoon, because you alone can do the impossible possible. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran namin na narito ngayon, Panginoon. Maraming salamat po that your healing hands, that these people felt your healing hands right now, Panginoon. And Lord, we are blessed, we are privileged to become your child, Panginoon. And we declare, Panginoon, na kami po ay gagaling, na bawat karamdaman ng kapatiran namin ngayon ay gagaling. In Jesus' name! Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Nawa lahat po ng nakarinig na salita ninyo ay baunin po nila ito sa mga linggo, sa mga araw na susunod. We thank you, Lord, for your presence right now. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ng